mga bossing, pumunta muna tayo saglit, no? Doon po sa, ayan, sinupalpal ni Dan Fernandez, mga bossing, kanina, no? Sinupalpal ni Dan Fernandez kanina, mga bossing. Sino? Bato de la Rosa. Makapal ang mukha ni Bato eh. Bakit ho? Biruin mo ba naman? Sila yung iniimbestigahan. Ito, pang-unang topic muna natin. Sila yung iniimbestigahan, tapos may gana silang mag-request na maging committee chairman, sabi nga ni Chiro Kansaki, doon sa Senado. Ano ho? Hoy, kasi ayaw namin pumunta dyan sa Quadcom kasi bias dyan, kasi ganito, gag show dyan. Di ho ba? Ganun ang palabas ni Bato eh. Para lang po, hindi sila mag-isa. Ang ginagawa ni Bato, ang ginawa nung kampo nila, nag-request, no, ng hearing para doon sa, kumbaga, gusto nila yung papabor sa kanila, which is, yun na nga po ang nakita ng taong bayan, mga bossing, Ma'am Lynn Hirakawa. Di ba? Yun ang nakita ng taong bayan, mga boss, na ano, na naging bias sila Bato de la Rosa, si Coco Pimentel, ni hindi pumasaway ang dating Pangulong Duterte, sila Robin Padilla, sila Tolentino. Di ho ba? Kasi ang nire-request ng Congress, dapat i-inhibit ni Bato, no, ang kanyang sarili, o i-inhibit ng Senado si Bato de la Rosa at si Bungo, yung mga inaakusahan po, mga kababayan. Pero wala eh. No? Matigas pa ang mokmok. Matigas pa ho ang muka, mga kababayan. Ang gusto pa, sila pa yung committee chairman. Ano? Tingnan niyo po ang nangyari, mga boss. Doon po mismo sa hearing nila. Halos kulang na lang po sigawan ni Bato de la Rosa yung pare. Yung pare na tumutulong doon sa mga nabiktima nung panahon nila. Ano? At tapos, mga kababayan, isa pa po sa napansin ko, parang gustong i-focus ang atensyon ni Bato de la Rosa doon sa pagbatak nung pare nung panahon nung kabataan, no, mga bossing. Tayo naman hong lahat, mga kababayan, kumbaga, meron tayong kanya-kanyang mga pinagdaanan di ba? Pero, nung kabataan pa yun. Nung kay Pangulong Bongbong Marcos nga, yung binibintang, sinisisi nila ang Pangulong Bongbong Marcos kaysa gumagamit daw. Sabi ko, kung sakali na yung paggamit na yan, nung panahon ng kabataan niya, 18 anyos, 20 anyos, wala yun, hindi counted yun sa mga ganyan. Gaya na lang din po doon sa partner, no, sa pare, na halos atakihin na po ni Bato de la Rosa. Kaya nga, ang request ng Congress, dapat ininhibit si Bato de la Rosa. Wala, ayaw. Resource person daw siya, mga kababayan. Kaya naman po, ito nadawit lang, katiting na nadawit ang pangalan ni Congressman Dan Fernandez, mga bossing, at Congressman Benny Abante. Doon sa wala namang katorya-torya at walang kakwentang-kwenta at hindi naman po o walang bearing doon sa Congress hearing na si Grijaldo. Sinabi, ganito, gusto po, ganito yung sabihin ko doon. No? Inuutusan po ako ni Dan Fernandez na ganyan gawin ko. So ngayon, dahil nga po may akusasyon doon sa dalawa, sabi po ni Dan Fernandez, yung sarili ko, i-inhibit ko. Hindi ako magsasalita ng kahit ano. Hindi ko i-attend yung sarili ko diyan, tungkol diyan sa sinasabi ni Grijaldo. Ganun po, mga kababayan, no? Katiting lang po 'yun, versus dito kay Bato de la Rosa. Sabi ko naman, kasi sabi ng dating Pangulong Duterte, meron daw 3 na dahilan po. Ano? Meron daw siyang 3 dahilan kung bakit ayaw umattend. Una, yung nabanggit daw, yung kay Grijaldo, kay Dan Fernandez, at kay Congressman Benny Abante. Pangalawa, bias, at yung pangatlo, nakalimutan ko na. So sabi ni Dan Fernandez, sige, kung yan ang request nyo, hindi i-inhibit ko ang sarili ko. Ganyan po, mga kababayan. Hindi yung tipo hubang ikaw na yung mismong iniimbestigahan, matigas pa ang mukha mo. Ano? Matigas pa ang mukha mo para ikaw
yung maging committee chairman. Sabi ni ano, sabi ni Point Blank, "Oh, boto niyo si Bato para may iyakin sa Senado." Kala ko boto natin si Bato para lagi tayong may katatawanan sa Senado, eh, 'no? Sabi ni Archie Beroya, "Sir, 'pag totoo ayaw nila 'pag circus ang palabas, eh, okay sa kanila. A-attend sila lahat. Mga buwang talaga." Oo nga ho. Alam nyo, yung mga hindi pagsipot-sipot nila, mga kababayan, mas lalo nilang pinapatibay o yung mga pagtanggi nila, yung mga papakita nila ng takot sa Quadcom, mas lalo po nilang pinapatibay yung iniisip ng sambayan ng Pilipino na sila po ay guilty, no? Na hindi po sila makaharap kasi hindi nila alam kung ano ang kanilang sasabihin, mga kababayan. Sabi ni Romy Dalit, "Bato, dapat i-request mo ang mga imbestiga sa'yo. Duterte, Bongo, Robin at ICC para hindi bias." Sabi ni Nonor TV, "Delaying tactics." Mga bossing, no? Yung pag-attend po sa Kongreso, makatutulong po yan sa kanilang kandidatura. Bakit ho? Maririnig natin yung mismong side nila, eh. Maririnig natin na kahit po saan pabalik-balik ta rin ng Kongreso o ng Quadcom yung mga tanong sa kanila, eh kaya nilang sagutin. Pag gano'n ang nangyari, mga boss, baka sumaludo tayong lahat. Ay naku, naniniwala na kami kay Bato, kay dating Pangulong Duterte, kay Bongo. Kasi binalibaliktad na ng Quadcom yung mga katanungan. Eh nasagot pa din nila, naipagtanggol pa din nila yung sarili. Iboboto ko to si Bato kasi siya yung tama dito. Di ho ba, mga kababayan? Pero wala. Mas pinipili po ni Bongo na magpakalat na lang nung tarpaulin. Ayan, tingnan nyo yung kanto-kanto nyo. May tarpaulin. Oh. Magiging puntos nila yun, eh. Unlike yung hindi nila pagsipot, mga kababayan, nagiging negative ho para sa kanila yun. Patuloy tayong nag-iisip na, nako, wala to. No? Guilty tong mga to. Kaya ayaw sumipot. Takot na may maitanong. Baka yung mga itinanong doon sa Senado, iba na naman ang sabihin dito. Tsaka hindi mo na maintindihan niya yun, eh, no? Biruin mo, Senado, joke only lang daw yung mga sinabi doon. Under oath, mga kababayan. Di ba? Alam niyo, may napansin ho ako, mga bossing, eh. No? Napansin ko po na nandiyan na po si MC Zambrano at nandiyan pa si John J. Jason at si Marian Yan. Napansin ko yun, nandiyan na kayo. At si pare kong Just Vincent.